Ginoong Diyos, salamat kay Lord sa iyong pamaayo, Ginoo. Lord, salamat Lord kay imo pinila sa simbahan, Ginoo. Lord, inaw ko Lord na ikaw magkauban sa mga Lord sa mga Sunday school, Ginoo. Kung gamita si Pastor Paul Lord na kami makasabot sa iyang itudlo sa mga pagkadawa Lord. Ako kung mga kauban, Ginoo, na padulong ka sa simbahan, Lord, ikaw magkagay, ikaw magkaprotect, Lord, na maabot sila ang safety sa simbahan, Lord. Ang tanan, Lord, ako pinasalig sa mga Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige. Sama sa itong nahisgutan, we will be talking about, we will be looking at the New Hampshire Confession of Faith in the lens of apologetics. Buti pasabot ato dinhing tanawon ang mga arguments, batok niini, ato ang tanawon ang mga concerns. And we will also be looking at the answers to these questions. Of course, it is very normal in our Christian walk nga naagay mga pangutana ang mga tao. Now, just to be clear, dili ang New Hampshire Confession of Faith ang ato ang ginadepensahan ani dinhi. What we are trying to defend here is our faith itself, Christianity. Okay? Ang New Hampshire Confession of Faith, it only summarizes our belief. It only summarizes unsay ato ang ginatuuhan. Now, let's read sabay-sabay New Hampshire Confession of Faith, Article 1 of the Scriptures. Ready, go. We believe that the Holy Bible was written by men, divinely inspired, and is a perfect treasure of heavenly instruction, that it has God for its author, salvation for its end, and truth without any mixture of error for its matter, that it reveals the principles by which God will judge us, and therefore is and shall remain to the end of the world the true center of Christian union and the supreme standard by which all human conduct, creeds, and opinions should be tried. Now, sama sa itong gisgutan last time, Article 1 of the New Hampshire Confession of Faith, it summarizes unsay ato ang ginatuuhan mahitungod sa balaang kasulatan, mahitungod sa Biblia. So karon ato ang tanawon, gikan karon nga Domingo, ato ang tanawon, what are the concerns or what are the arguments nga gina-raise sa mga non-believers or sa mga non-Christians about the Bible? Sige daw, gikan sa inyo ha. What are some examples nga makaingon mo, mao ni pastor ang murag medyo questionable sa kuha para sa Biblia, or mao siguro ni pastor nga arguments? Ansa man? What are the doubts nga naa mo or doubts nga inyong dungugikan sa uban? Sa may example, may tungod sa Biblia. Naa, wala. Wala? Like, kanang-ganay nga out ang proof ng word of God. Okay. Another one example is kumbaga the inspiration of the scripture, which means katong nga question kung saan man nato pagpamatuod nga ang Biblia pulong gyud sa Dios, because that is also very important. Kaya if mapamatudan, if tinuod nga ang Biblia gikan sa Dios, then tanang tao kinahanglan mutuman niini kay kinigikan man sa Dios. Pero kung ang Biblia dili gikan sa Dios, wala na. We can ignore it. Kay dili man gikan sa Dios. It's just another story with some moral lessons in it. That's it. If kana dili gikan sa Dios, then dili ta obligado nga mutuman sa kung unsay mga naa ana. That's just one of the many arguments against the scriptures. Now, isa sa mga pinaka concerning, pinaka-common, and at the same time, isa siguro sa mga pinakabugat nga arguments against the scripture is ang textual transmission. So may textual transmission, pastor. Kaning gikan sa pagkasulat sa Bible, and then gikopya, and then gikopya, and then gikopya, hangtod sa naabot kaning unsa ning naa ta karon. Okay? Kumbaga, gikan sa original nga sulat sa mga apostoles, sa mga propeta, ug giun sa pagkopya-kopya hangtod sa naabot sa tuwa karon, mao na ilahang
pinaka concern. Unsa man nga concern nimuhang pasabot, pastor? Mao ni ang argument. Ang naata karon are just copies of copies ug dili ang original manuscripts. And therefore, we cannot trust the Bible. Sa mga non-believers, sa mga non-Christians, ana sila, kanang Bible ninyo, dili man ang original nga kopya. Which is true. What we have are not the original copies. Just to be clear ha, really original manuscripts ang naata. What we have are just copies of copies of copies sa original manuscript. So pastor, kopya naman dahil ni, dili man dahil ni original ang naata. Di ta makasalig ani. Di ba? Seems fair. Kayong valid man po ang ilahang concern. Pero tan-awon na to karon, if ang kopya sa kopya nga naata, masaligan ba? Okay? Manay ato ang tan-awon karon. Now, with this, kumbaga ang kani nga concern wala ni nag-focus sa inspiration, kumbaga asagikan ang Biblia. Is it from God? Is it from kanibang nga mga tao? Dili ka na ang concern sa kani nga issue. Ang concern sa textual transmission is katong preservation. Gikan sa original hangtod sa kaning kopya nato karon, giunsa pag-preserve sa Ginoo ang Bible. If it was really preserved by God, then masaligan nato ang Biblia. Pero if wala ganin na preserve, posible daghan na giusab ani, daghan na gidugang, daghan na gikuha, then dili ta makasalig ani. Okay? Mao nay isa sa mga pinaka-concern ani kumbaga. Now, muana ang mga skeptics or ang mga tao nga nag-raise ani nga concern, si Moses, sila ni Isaiah, sila ni Matthew, sila ni Pablo, nagsulat man sila sa mga original nga documents. Namagid sila mga original nga letters gipang sulat. Problema, kato nga mga originals nangawala. Nangasunog, nangalunod, nangawala lang yun. And then, naay mga kopya nga gisulat o gipasa-pasa, pero ang problema, tao raman ang nagkopya. And then humans, we make mistakes. So tungod kay tao rang nagkopya, therefore, naay mga sipyat ani. O kung naay sipyat ani, buti pasabot, we cannot fully trust or we cannot fully know the original text yun kumbaga with confidence. Kay kopya raman kaya ang nata. So naay mga main issues, main concerns nga tan-aw nato karon, okay? Under sa textual transmission. The first one is scribal errors. Sama sa kuang ingon ganina, ang nagkopya ni mga tao, mga skriba. Okay? Kani mga skriba, ang ilahang main task yun is to write scriptures, a copy of scriptures, copy para sa ilang sarili ng kopya, or copy to preserve it, or copy for kaning legal nga document. But regardless, they're still humans. So makahimo sila og kaning sipyat gihapon. Ang ancient manuscripts, they were written by hand. Okay? And honestly, naagay mga sipyat nga makita nato sa mga kopya. So pastor, kay naa may mga sipyat nga makita nato sa kopya, di na ta makasalig ani. Tanaw nato na later. Now, isa sa mga under anang scribal errors na ay three main errors nga tanaw nato. The first one kay omissions, okay? Omissions. Unsa man ning omissions? Naay mga word nga gitanggal. Okay? Kumbaga mao ni ang document and then ang kaning scribe, for example, Jesus Christ is Savior. Naay nawala o kumpleto? Kumpleto na nawala. Na nawala. Unsay pulo nga nawala? Duha. Kanang og and. So ana sila. Okay? This is just an example. Okay? Now, sama sa kuwang ingon, kani nga mga mistakes naa. Okay? Just to be clear, dili naton i-deny. Naa ni nga mistakes. Naa ni nga scribal errors. Dili naton iwalaon. Naa gyud ni. Naay mistakes nga nag-exist because of scribal errors. Isa ni ana kay ang mga omission. Now, maliban sa omission, naapoy mga repeated words. Next slide, please. An example of that is kani. The Lord spoke. Mao na sa original. Pero sa kopya, ang ilahang gisulat, ang karon na doble og kopya.
Okay? And then ikatulo, na yung mga wrong spelling. Take for example, mao ni ang ilang spelling sa John. Pero sa kopya, ang ilang spelling sa John, na just to be clear ha, wala dili ta moingon nga, dili perfect good ang pagka-preserve sa Bible, perfect good ang pagkakopya ani, dili. That's not true. Okay? There are mistakes. Naagi mga mistakes because of scribal errors. Ang pangutana, is it enough ba nga para mo ingon dayon ta, di na ko makasalig sa Bible tungod kay naay mga mali, naay mga sipyat sa kopya. Okay? Padaplin sa nato na. So, kato, tulo kami nga scribal errors unsa ganito? Omission. And then naay thousands of variants. Buti pa sabot sa variants, lahi-lahi nga klase, lahi-lahi nga document, lahi-lahi nga kani nga papeles. Okay? And then naay argument sa mga critics sa scripture about sa variants. Next slide please. Ano sila? There are hundreds of thousands of textual variants among New Testament manuscripts. Buti pa sabot na kaninga kopya, nay kaninga kopya, nay kaninga kopya, nay kaninga kopya, nay kaninga kopya, daghan kayo kopya. So tungod kay daghan kayo variants, daghan kayo nga klase, di kita makasalig kani. Okay? And honestly, if sa surface lang, it will sound alarming. Kailangan natong sabto ni. Ang variant, ang buti pa sabot sa variant din ha, is simply gamay nga difference sa kaning manuscripts. Explain natin na later ha. Pag nailahi nga spelling na ay mali, dili mali kundi na ay nausab nga pag words, na ay mga missing articles, lahi-lahi na siya. Mubalik ta. Na ay two main concerns about sa preservation sa scripture. And just to be clear, ang textual transmission nato nga argument dinhi is wala siya nagaigo or wala dili ang concern ani is if ang Bible gikan ba sa Ginoo. Okay? Dili na mo ginaproblema nato dinhi. Ang ginaproblema sa kani nga argument unsa ganito kung kanibang pulong, kanibang Bible na preserve og tarong. Okay? It's not about the inspiration, it's about the preservation. Okay? Ang pagkopya mo na concern. And naay duha kami dito, error kaduha katong bago lang nato gisgutan. Thousands of variants. Under sa scribal errors na ay tulo ka main nga errors unsa ganito? Omission, repeated words, misspellings. Okay, mga wrong spelling. Now, Pastor, kung naay scribal bata sa Bible or dili? Mao na ni. The first one, okay, next slide please. Next pag yun. Isgutan na nato ang arguments for preservation. Ana sila na scribal error so dili ta makasalig. Well, just to be clear, if tanawon nimo mga manuscripts, scribal errors were usually minor and detectable. So buti pa sabutan na ang mga nangawala nga word kay katong mga and, mga the, na usab nga isa ka spelling, na halimbawa na by example, this word kung ihatag na emphasis, to which hisgutan po nato na sa sunod ng mga discussion. Now, ang Greek grammar, it also allows words to appear in different orders without changing the meaning. So, may pasabot niya mo na, Pastor. Sige. Kung sa'yo mo pasabot sa word nga adto. Adto. Ang Bisaya, adto. Kanang halimbawa, muana ko adto. Okay. Pero asa padulong dito sa layo, di ba? Pag moingon kog adto, pointing towards another location. Pero usahay sa mga dabawen nyo, muana ta nga unsa adto diri. Same sa Greek nga language. Ang Greek nga grammar nag-allow siya nga ibalik or naay mga pagkaplastar nga usbon, pero ang meaning pareho ra. Okay? So pag ingon ako adto diri, wala na ako gina-contradict ang akong sarili. Mao lang
usage sa word. Di ba? Lahi ang meaning sa adto, pero mausab na po dihang meaning sa adto diri. Okay? Now, an example of that is kani. Jesus loves Peter. Unsay idea din ha? Si Jesus, iyang gihigugma, si Pedro. Pero sa Greek grammar, gingani nila pagsulat usahay. Peter, Jesus loves. Lahi nga pagkaplastar. Pero pareho lang idea. Si Pedro, nagihigugma daw ni Jesus. Okay? Now, ingani ang mga scribal errors na ginamention nila. It doesn't really change the meaning. Okay? So, pag may na yung mga scribal errors, delete na makasa error, mainly because wala ta fully nakasabot sa translation sa Greek or sa grammar sa Greek. Again, balik ko na ako. Ang Greek grammar, it allows you to change the order of the words sa sentence and yet the meaning remains the same. Jesus loves Peter, Peter, Jesus loves. Sabtan? Sabtan. Now, kanang mga and, mga the, usahay, na ay portion po sa Greek grammar, nga dili na kailangang ibutan because it is implied na with the other words sa kanang ang mga script. Klaro. Okay? It communicates the same meaning. Okay? And there's actually a reason, anak pod. If mo dig deeper mo, ang Hebrew, ang ilahang sinulatan, kung kita magsulat Pinoy, asa padulong? Patuo. Di ba? So somehow, ang emphasis sa ilahang sinulatan, na din sa unahan. Okay? That's why kanang sa Genesis 1:1, ang sa English nga nakabutang unsa, in the beginning. Pero sa Hebrew, ang nakabutang din ha, Bereshit, which means beginning. Pero sa English, ikatulo na siya nga word. Pero sa Hebrew, primero. That's why gitawag ang Genesis nga Genesis because mao may first word niya, Bereshit, which means beginning. Or again, Genesis. Sa Greek, therefore, ang ilang emphasis sa tuo. Okay? So, kanang idea, ang ilahang ginapunting, gihigugma ni Jesus si Pedro. Pero kay Grigo naman nga pagka-translate, mo nang ang word nga love, naa sa end, kay maumanay emphasis. Klaro? Ang existence sa kaning mga errors, it does not prove corruption. Wala nagpasabot nga naani nga mga errors in our sight, na corrupt na ang translation sa pulong. Dili. Kaning mga errors, it simply points us sa reality nga ang pag-preserve sa Ginoo sa Bible, iyahang gigamit ang ordinary humans in their ordinary means to faithfully preserve the Scripture. Sabtan ba? Kana nga mga exchange of words, ti mailhan na nga ang nag-transcribe ani, ang nagsulat. Nganong tao ang gigamit sa Dios pagsulat sa Bible? Tungod kay tao man ang mubasa. Therefore, tao ang gipasulat sa Dios, tao ang gipatranslate sa Dios, kay tao man ang pabasahon ug ipa-apply ani sa Dios. It's the same sa unsa. Dios, siguro walay ing-ani nga mga errors, kumbaga, ang pangutana, makasabot ba ta? Makasabot ba ta sa lingwahe sa anghel? Di ba? Or makahimo ba kaha pagsulat ang anghel sa ato ang lingwahe? Naa ba kahay, if anghel ang nagsulat, if mga anghel ang nagsulat sa original nga documents, unsaon pag-translate sa tao kung mga anghel ang nagsulat? Nasabtan? So kani siya nga mga errors kuno is just an evidence pointing sa unsa nga reality. Tao ang gigamit sa Dios sa pagsulat. Tao. Amen. Amen. Sige, ikaduha. Pastor, how about ang variants? Well, variants are mostly insignificant. It's the same lang sa akong gingon ganina. Usually, ang mga variants kay katong naay mga spelling differences, word order differences, or kasi. Pero ingani na siya. If ang spelling nimo sa John kay John, kana nga manuscript nimo, one variant na siya. Inatog variant A. And then, if ang sunod nga manuscript kay ang spelling sa John, John, bisag kana lang nga difference, variant B na siya.
Tapos, ang ikatulo na po nga variant, let's say, na ay word nga John the Beloved. Type C variant na po na siya. Top variant. You see, it's the same nga pag-construct sa sentence na alay na usab nga gamay and then automatically nga unsa another variant. Alig ani. Well, we can actually trust the copies of copies of copies kay nga naman it points to the reality of manuscript abundance. Moana sila nga mas daghan ang copy, mas corrupted ang pulong. No. Pasabot gani ana, mas daghan ang kopya, mas dako ang chance nga ma-verify nato ang document. Matandi nato ba? Kani nga document lahi, tanaw nato kung tinuod ba gyud, kung consistent ba sa kani nga document. Tanaw nato kung pareho ba ani nga document, tanaw nato kung pareho ani nga document. Buti pasabot, again, more copies means more verification. If naisa nga kopya lang ang nakasurvive, let's say, isa ra ka kopya ang nakasurvive, samot, na noon nga dili na makasalig, if isa ra. Ano man, asam na, si tawag anak gaya nila sa Mormons, kanang na ikatulo nila nga, kuan? Testament. Di ba sa Mormons na Old Testament, New Testament, ug katong, ako mo na, kanang, basta, nanay ikatulo nga, okay? And then sama sa ginaingon nako, kita dito sa Angel Moroni, then a year after, gipadayag ni Angel Moroni ang golden plate sa kung asa sila gatrabaho sa iyang amahan, and then dito ang kopya sa Bagong nga Testamento. Ang problema, o pangutan-on nimo sila, asa man ang kopya ani? Ana sila, gidala na daw ni Angel Moroni dito sa langit. Unsay problema ana? Dili nato ma-verify ang document. Dinhi sa toa, daghan kayog kopya mo nang ma-verify nato if tinuod ba gyud or dili. Sabtan? Now, ang nakamaayo sa kadaghan nga kopya nga naata, consistent ang ilahang story, consistent ang mga tawo nga naa, consistent ang plot twist, consistent ang events, consistent regardless sa spelling, sa word order, or unsa ba nga difference nga naa siya. And another thing, bisan pag naay gamay nga spelling nga namali din ha, walay major doctrine nga maapektuhan because of those misspellings. Sabtan? And just to be clear, may isgutan nato ni Suan, next slide please. Ang manuscript abundance, this is the reality. We have over 5,800 nga Greek manuscripts. Okay? Wala na nagpasabot ha, nga gikan sa kanang 5,800 din ha, wala na nagpasabot nga naatay 5,800 ka kopya nga kompleto gikan sa Matthew to Revelation. Dili nga napasabot sa 5,800 manuscripts. Okay? Lahi-lahi na siya nga manuscripts. Naiuban nga chapter 1 lang sa Matthew ang nakabutang, that's one manuscript na. Naiuban nga Matthew, Mark, Luke, John, that's second manuscript pod. Naiuban nga nakabutang nga Revelation 2 lang. Ana nga pagka or Book of Revelation lang, ana siya, okay? Naay 5,800 ka manuscripts and then more than 10,000 nga Latin manuscripts. There are also thousands of manuscripts in ancient languages. If you will compare this sa uban nga mga sulat, take for example kani, ginahisgutan nato ning example, Homer's Iliad. Okay? Kakuan mo tong story sa Trojan War nga nakatong naay regalo nga dako kayo nga kabayo nga kahoy, yanaaday dito sa sulod ang mga sundalo. Okay? Tas pagsulod dito sa regalo kuno nga kabayo nga kahoy, dito na nagsugod ang atake. Now, ang Homer's Iliad, mao na mga tula, mga sulat ni Homer sa katapusang pila ka higayon sa kato nga giyera. Okay? There are less than a dozen of copies ana nga document. Less than a dozen. Okay? And yet, kato siya ginatudlo as part sa Greek history isip nga legal ug legit nga dokumento. Dusi lang kakopya. Ang Bible, New Testament pa lang, 5,800. Now karon, kung katong naidusi lang kakopya,
masaligan na sa tibok nasod sa Greece, how much more ang 5,800? So ang thousands of variants, dili siya threat sa Bible, it actually proves nga unsa, mas masaligan nato ni. Nganong naa may daghang mga kopya nga nahitabo, pastor? Usually kani mga kopya ginahimo na as legal nga document, ginapadala nila na sa kani nga nasod, sa kani nga tao, mga importante nga mga tao. Ug tungod kay mga importante nga mga tao ang padalaan, it must be written carefully. I-verify pa na pila pa ka stages ang agian ana. So again, the more nga mas daghan ang kopya, the more nga mas ma-verify nato. The more nga mas daghan ang kopya, the more nga mas makita nato ang consistency if kani bagyod siya kay masaligan or dili. Sabtan? Klaro? Oy, Mark. Yes. Sabtan, klaro o dili? Sige daw, questions. Questions about, again samtang nag-formulate mo sa inyong mga pangutana, just to be clear, ang kaning issue mahitungod sa textual transmission, ang concern din is not if gikan bagyod ang Bible sa Ginoo. Okay? Ang issue din is if ang Bible na preserve bagyod og tarong, ug masaligan ba kaha nato ang kani nga preservation. Okay? Questions? Si Ate Beth, sige, si Ate Beth. Mic ta, Ate Beth. Para legit ang question. Para sa Viva na Bible, meron talaga hindi dapat natin gamitin. Para sa Watchtower na Bible, ano na siya? Mayroon talagang mali. Binago talaga nila yung Ascension 1:1. Okay. Makita natin in the beginning was the Word, and the Word was with God. Pero sa kanila, and the Word was a God. May iba talaga ang pati niya. Iba ang kung fit nila sa ilang doctrine ang Bible. Okay. Sige. Ang concern ni Ate Beth, ana siya na ay mga Bible nga dili gyud nato angay gamiton because giusab gyud nila and it will really affect the doctrine. True. And kana siya nga concern, Ate Beth, dili siya sa textual transmission, sa pag-preserve sa scripture. Ang kana nga concern will fall under the textual translation. Okay? Kaya katong copies of copies, kuan man to? From Hebrew and Koine Greek to Latin, to kani. Ang kana nga concern is translation na from kaning whatever manuscripts nga naa to English, to Bisaya, to Tagalog. Although translation yun gihapon to, pero naay mga legal nga mga pamaagi ingon ana. Ang kana siya translation, which is actually easier na to kaning to determine, yes, easier na to disprove, easier na to defend against, kaya nga naman translation naman ang concern. But ipasabot bisan kamo, if you will search it sa online, you can see some documents, some copies about these manuscripts. And then eskwela gamay og Hebrew, eskwela og Greek, spend o pila ka tuig ana, then gusto mo translate ninyo. That's a kaning more easier nga problema kumbaga kay issue of translation. Sa translation, naisgutan nato ni before na ay tulo ka klase sa translation, okay? Katong word for word nga translation, thought for thought nga translation, and then katong paraphrase. Kaning word for word and thought for thought mao ni ang makasalig ta. Okay? Take for example, King James Version. This is a word-for-word nga translation. Buti pasabot, kung unsay equivalent word sa Greek, mo ay gigamit, ang equivalent English word, mo ay gigamit pag-translate. O ang plastar, gisundog. Okay, gisundog. Now, ang thought for thought, example I believe is NIV. Although na yung mga tao nga medyo hesitant but yeah, I do believe nga NIV is still a helpful nga kaning translation. It's a thought for thought nga kaning sitawag nga translation. Even ang ESV, okay? It's also a thought for thought if I'm not mistaken.
Now, naapoy mga script, mga translations nga muatras tagamay. Okay? Unsa example ana? Katong unsa to Ate Beth? Unsa to? Ang translation? Ano sa tong Bible? Which tower? A watchtower. O may anak kay ngano man. Instead nga ibase nila sa Greek ug sa Hebrew, asa nila gibase? Gibase na nila daan sa English na nga version. Dili dito sa Hebrew ug sa Greek. Okay? Take for another example ana is katong Passion Translation. Mga paraphrase na ba? Kung unsa tong naa dito sa English, ilaha lang giusab, then English ra pud gyapon. Another example is actually kani, mga Cebuano. Okay? Mga Cebuano nato nga mga Bible. It's a huge help, pero I would still encourage you to really read King James, ESV, kana ang mga translation. Pwede na to itapad. Kaya nga naman, ang mga nag-translate sa Cebuano, if na may Cebuano nga translation nga gikan sa Hebrew, Greek to Cebuano, mas maayo. As far as I know, kasagaran nga Cebuano nga translation nga naata is paraphrase ra pod gikan sa English. Ana. So, kana, ma-fall siya Ate Beth under sa issue of textual translation instead of transmission. Question, guys. Okay na? Okay na to Ate Beth? Sige, thank you. Brother Migs. Sir, the information is na is premier. About spelling errors ba? So if these spelling errors are common, how do these scholars determine the original one? And also, part of this, what's the difference between the minor variant and the significant variant? Sorry, what is the difference between The minor variant and the significant. Okay. Kanang minor o major nga variants mo na isgutan nato next Sunday. Okay? Pero tagata mo gamayng overview ana. Sa Book of Mark, na mga version sa Bible nga shortened ang ending. Okay? If tanaw ko ninyo yung mga Bible, murag wala yata sa King James. Ang Book of Mark na ay naka-note na diha usahay nga kani daw nga portion sa Bible is has been later added na. Okay? Di ko sure if tanang nga Bible na pero naay mga notes ana sa uban nga version. Kana ang mga major variant. Okay? To which mao na isgutan nato next Sunday. Ang mga minor variants maura tong mga gamayng changes sa the, wala ang and, baliktad ang spelling sa John, imbis nga J-O-H-N, nahimong J-H-O-N, mao tong mga minor variants. Now, nganong makasalig man ta sa transmission regardless of the scribal errors? Unang-una, maugin na linya sa ilahang trabaho sa mga skriba. Wala sila ilahang trabaho, magsulat. Okay? So, buti pa sabot, they're experts ani. Ikaduha, despite of the errors, kaning mga errors nga gitawag nato are just misspellings, change of word order, or mga article omission, pagtanggal sa and, sa the, kana. But then again, despite ana, walay mga major doctrines nga nausab, and at the same time, kani nga mga scribal errors or mga manuscripts nga na scribal errors, makompare ni mo ni sa other manuscripts nga mas consistent. And then makompare na po nimo sa kanina po. And then makompare na po nimo sa kanina po. Matagog example. Sige. Ingno nato kuan. Ingno nato og kani si person A, person B, person C, si person D. Si person A, moana siya nga sa likod sa simbahan na ay mangga. Okay? Now, si person B, moana siya sa likod sa simbahan na ay mangga ug basketball court. Si person C, moana siya sa likod sa simbahan na ay basketball court. Si person D, moana siya sa likod sa simbahan na ay mangga basketball court. Walay and. So, sa'yo makita natong idea? Based on the example, sa'yo makita ninyo ang idea? Si kaninga document na ay wala na butang. Pero if itandi nimo dinhi,
Mapamatud-an nimo dito nga consistent pud ay ani. Ug si kani nga document consistent pud ani. So kani nga mga errors dili siya automatically threat, instead magamit nimo siya to compare if consistent bang idea nga ilahang ginapaabot. So sir, the filter nila based on consistency document. So that document. Yes, which is why mo tong ingon ako. Natay thousands and thousands of manuscripts. Ug dili na siya threat. It's actually a blessing. Kay mas daghan nga document, mas daghan tag matandi, and mas makita nato if consistent ba gyud siya or dili. A good thing, ha? How ano yung buhat ng filter sa documents? Dili siya filtering. It's more like comparison lang yun sa manuscripts. Pagtapad-tapad lang yun. So kung sino pinakadagay ng strong consistency, man. Dili po kumingon nga kung kinsa tong pinakadaghan og consistency kay consistent man gyud siya. Kumbaga, kani nga manuscript mao ni ang giingon, ang problema wala lang tong word nga za. Ang kani nga manuscript pareho ra giingon, ang problema instead nga Jesus loves Peter, ang gibutang dito Peter Jesus loves. And then ang kani nga document walay nakabutang nga an. And then kani nga document murag ana consistent ilang story, nalay gamay change, nalay gamay mga changes or unsa ba nga spelling niya. Klaro? Sige? Okay? Ay, yes, napay pangutangan din eh. Uy, okay. Ayan. Dahil sa 1 John 5:7 sa Uh-huh. KJV, Okay. kay na-mention na din ang Philippi, but the other versions do not have. So, maingon ba na to, Pastor, na mas duol gid ang KJV kaysa uban ng mga translations? Kani. Gusto na ko siya tubagon karon pero mahulog mangud siya nga part sa katong sige to, tong major variants, okay? Ang 1 John 5:7 if tan-awon ninyo din ha, nailahi-lahi actually nga pagka-translate. Ang sa King James, basahan ako din ano siya, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. So somehow, mutudlo gid siya sa Trinity, di ba? Now, ang mga modern nga mga translations, ingon nato actually ang ESV, ang NIV, NASB, uban nga mga translations, mao ni ilaha. For these are three that testify, the Spirit and water, the Spirit and the water and the blood. Lahi, di ba? Ang King James, unsa to? Asa na to? The Father, the Word, and the Holy Ghost. And then sa uban nga translations, unsa? The Spirit, the water, and the blood. So, moingon ang uban nga, dili na masaligan ang King James kay ani. Apo uban moingon, mas masaligan ang King James kay ani lang gibutang. So, mahulog siya nga part sa major variant, especially sa translation. Actually, mahulog siya nga unsa man gyud ni, transmission or translation nga issue. To which next Sunday nato include. Okay lang. Sige, kaya para walay kuan. Spoiler. Sige, si Brother Sam. Okay. Sige. Pastor, ang King James Version and atong term na ginagamit is primarily sponsored or translated by the Church of England, Anglicans. And also, research na po, nasa siya, it's also mga scholars came from other different churches, mga Puritans, and even Catholics, ang translate sa King James Version. Not only that, other versions as well, dili necessarily Baptists ang nag-translate. In fact, kaning mga companies na nagkuhan, na nag-translate sa mga scriptures are multi-denominational. Meaning to say, these scholars, ikan sila sa lain-laing mga denominations. However, usually ang mga Baptists, we have this point of view na kanila, we are the correct and the rest are not.
However, kung tutusin nato, ang mga Bibles that we use, multi-denominational siya. It's a cooperation of different sects and denominations. So how do we reconcile this kind of fact and this attitude that we have in terms of atong pagiging exclusive na nila? Isa rito ba gana? We shouldn't be. Ano na good? We shouldn't be. Somehow, yes, we will acknowledge that, no? Isa sa mga main issues with Baptists, dili lang sa tuwa karon but all throughout history, is kaning sense of intellectual supremacy. Okay? Nga, Baptist me, sumaslabaw mi sa inyo. That's one of the huge red flags yun, nga makita nato sa Baptists all throughout church history. We're better, mas bright me, mas maayo me, ingunana. Even to the point, nga naanay mga grupo sa mga Baptists nga nahimo na silang KJV onlyists. Buti pa sabot, dili sila musalig sa mga Hebrew, dili sila musalig sa Hebrew o Greek. Ang ilaha, mas musalig pa sila sa King James Version kisa sa Hebrew ug sa Greek. Ug ang Hebrew ug Greek dapat ipailalom sa King James nga version. Kung naay mali sa Hebrew, i-correct pinaagi sa King James. Nga naman, because of that concern, kaning intellectual supremacy sa mga Baptists. Pero to answer that question, we shouldn't be. As simple as that. Dili ta angay mugunit og moral high ground compared sa other nga mga grupo or even compared sa other nga mga denomination. Simply because, we're humans naman pod. Makadawat sa grasya o kaluoy sa Ginoo ug angay nga mopadayon sa iyang pagkamaayo. What we need to do is continue living faithfully, continue living under grace, and tungod kay nakadawat sa kaluoy ug sa grasya sa Dios, we should be like that as well towards other people, even towards other denomination. So, ang pinakatubag ana, we shouldn't be. Ang pinaka-root would be simply the removal of pride. Because that's pride man good pod. Nga if you will hold the higher ground, tungod kay ang mga Baptist kay mas lig-on nila ang Bible school, mas bright ang mga tao, mas ingani sa academe ang mga Baptist. Just remove the pride of having that moral high ground and then things will be better. Ano lagi? So, Pastor, you're telling us, Lord, it's not mainly doctrinal, it's more on the attitude, exclusive-based attitude sa mga Baptists throughout the years. Yes. It not change. Yes, and I believe isa na sa mga ugat, maliban sa King James Version onlyists, isa po sa resulta would be, tama ba daw? Landmarkism? Yes. Yes, nga. Kami ra gyud. Amo ra gyud ng simbahan, kamo nga simbahan, di mo maluwas. Amo ra gyud. Amo ra gyud ang tinuod ng simbahan, kamo dili. Amo ra gyud. Di ba? Kaning exclusive attitude nga kami ra. May it be sa simbahan, sa translation, or sa unsa ba. It's still a theological problem pero more on sa application sa theology ng imuhang nadungog. Ana. Sa Christian living issue. Okay? Good question. Sige, Pastor. Okay. Kulbaan ko na Pastor Mangutana. I have a few concerns Yes, Pastor. with regards asking this. Number one is that I would refrain, and you mentioned there aren't any errors. You use the word errors when it comes to variations and the differences between the omission of the word the Yes. and Mas makulbaan ngayon, Pastor, kay Pastor Mangutana. and I don't think it's proper to use the word error. Just if they, as long as you said, there are translations, word for word, thought for thought. For me, it really doesn't matter if there are differences or nawala na word, and as long as the thought is the same, I wouldn't call it error, unless if the translation, if how it was translated, points to a different
doctrinal position or something that is not taught in scripture, then that is clearly error. Or as I point back, kana sa subdivisions, development, dahil sila kanang standards. Kasi for example, height and subdivision. For example, ang theme is Mediterranean. And ang amount will fall below, say for example, 6 million. So, hindi ka pwede magtukol balay, tukol ka, nagpalitan notice sa height and subdivision, with the Mediterranean theme. Hindi ka pwede magtukol niya o minimalist na balay na design. Because ikaw rin mag-stick out the balay baka that is a violation. But you can use different colors as long as it pasok siya sa theme. Now, when it comes to sa Bible, siguro, it doesn't matter kung ay nawala na very insignificant word as long as it points to the same truth. And it's not really corrections in history, but it's just more of a concern because I don't want to call it error specifically. Now, another concern is that last part, you mentioned the word, the doctrinal position of landmarkism. I am a landmarker, right? And I believe, and this is one of the reasons, medyo better o ang upan ng mga Sovereign Grace Landmark Baptist mga churches, wala may fellowship because admittedly, may mga kauban ng mga landmarkers na nag-hold sa position na hindi kayo fellowship sa inyong unless kamo may mo-join sa mga. Pero I believe that is to the extreme na, and I believe that is a result in us because they really don't understand landmarkism. So ang error sa kanilang position is not in the doctrine of landmarkism, but on how it was understood and applied by those who belong to that community of landmarkers. So I wouldn't say that tungkol kay dahil mga pastors yung wala na nilang position about landmarkism is wrong. No. Landmarkism is really, we want to landmarkism is really biblical. In fact, as we mag-isprayan ni Pastor Jonah, yung ako sa iya, Pastor, you are a landmarker. Kaya yung mga doctrinal position when it comes to church quality, church administration, when it comes to authority of a certain sending church, and there must always be a sending church before send out, always local church. That is not Marxism. And ang problema lang, ganun difficult magkumpay ng mental o ang mga kauban ng mga landmarkers. Because dahil makauban na mo, may extreme position na kung dili ka landmarker, dili kita magkumpay, dili mo church. Ano ba? But I believe, ang better is landmarker. Wala akong conversation with Jonah. And in fact, in fact, kahit karoon, usap na akong problem karoon. And ako ang pagsimba dali every Sunday is a testament I consider as a landmarker. You don't know it yet, but you are, as far as I see it. Mga landmarker mo. And in fact, ako karoon, di ba sa kanila ako landmarker? Because hindi ko nag-asimba. And hindi ako nila i-welcome dito. That is one of my concerns. Gusto na ako i-correct sila. Because kasandaran yun, almost, I say majority sa mga landmarkers, really don't understand landmarkism. And it pains me na makalaman kong istorya about other people who have really not have wala pa, at least wala pa, deep sa landmarkism, to say that landmarkism is
it's clean, it's wrong. No, it's not. That is one of my, I think, missions karon. Dahil tayo lalo sa ko because I want to correct people's understanding about landmarks. So, concern lang ako. Yes. Pastor Billy, thank you. Thank you. No, just to be clear sa tanan, wala na to gikalain. In fact, I am grateful, Pastor Billy. I'll be honest, my understanding of landmarkism is shallow, and I do believe nga that concern is the same with how non-Calvinists would view Calvinism. Non-Calvinists would view Calvinism in the lens of the extreme Calvinists. That's why Calvinism is misunderstood by non-Calvinists because dito mo tanaw sa extreme Calvinism nga view. In this case, I would honestly admit nga my understanding of landmarkism is too shallow compared to yours, I would say. And yeah, if that was an error on my part, Pastor Billy, I do apologize for the error and thank you because that is actually an encouragement for me to really study more about landmarkism and hopefully mga pila kasi gikan karon hisguta magkastoryahanay ta bahay ni ini. So Pastor Billy, salamat ana. And the second, mo ko sa first concern, there's a reason po di ay nga nung ang gigamit na ako pastor nga word ganina is error instead of just focusing sa variation, mainly because gi-establish nato ang kaninga lesson sa lens sa mga oppose sa scriptures because of the issues sa textual transmission. So maybe I wasn't clear enough, pasensyahin ko ninyo, but kato, the reason why we use the word error is because gitanaw nato ni sa lens sa mga wala mo tuo sa Bible because they believe nga it wasn't transmitted faithfully or correctly. So that's why gigamit nato ang word nga error. But at the same time, if mapansin ninyo, kanunay kong gagamit og kanay quotation marks. Kay emphasis nga error kuno. Pero kato, thank you Pastor Billy and puhon storyahanay ra tanan Pastor Jonah. So I hope Pastor kaning no kuan sa mga sige, thank you. Sige, napa, murag wala na siguro kay lapas na ta sa oras. Okay? Everyone, daghang salamat. I hope nga naamoy nakatunan ako napud ko'y nakatunan karon. So, next Sunday, it's exciting for me to discuss it with you ang ato ang major ug mga minor nga variants. So, we hope to see you next Sunday and hopefully mapuno ta. And then we will study more about the arguments against and for the scriptures. Ginahangyo na ako ang tanan sa pagpanindog and requesting si Brother Migs sa mga pagampo. Let's pray, Heavenly Father, we thank you so much for God this wonderful morning. Lord, salamat tayo sa pagbukaw ng kaya, Lord God, it's only a gift, Lord God, it's only a blessing na ilagahan mo po ang love, Lord. And we thank you so much for sustaining us, protecting us throughout the night. And thank you for the privilege that we are here today. And we also, Lord, pasalamat, Lord God, for this new learning sa atin. You know, Lord God, there are a lot of things that we don't know yet. And nakalindot, Lord God, because we have thirdly, Lord God, to know you more. Because our purpose starts in Kinabuhi, Lord God, is to keep your word and to honor your name. And Lord, as we start our service today, Lord, help us, Lord God, na mag-focus with. And we know, Lord God, that you are looking at the condition of our hearts. That Lord God, here today, ang pinaka-purpose ng Lord, pinaka-goal lang is to glorify your name. Help us, Lord God, na sa kanang pulong, at tayo sa messenger ka, Lord. And Lord, that we thought the day, it's all about you. We thank you for everything, Lord. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Sige, hello. Sige, let's take a few minutes lang of break. Pwede mo inom tubig, mag-CR, and then balik na sa Di Madugay for our worship service. Panglamig mo? Hello.